Tila nagkamali ng hinala si Alfrancis Chua nang pauwi ng Blackwater ang import nito na si Ricky Lido. Inamin naman ni Coach Cheng Giao na hindi pwedeng husgahan si RJ Abarientos bagamat nabigo itong ipakita ang galing sa unang bakbakan. Si Andre Blatz, naturalized player ng Gilas Pilipinas, ikinuwento din ng matinding karanasan habang kasama ang Gilas Pilipinas, sabay pag-amin na hindi siya napagod, bunga ng adrenaline mula sa Filipino basketball fans. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Base sa desisyong pauwian ng Blackwater ang import nito na si Ricky Lido, tila nagkamali si Alfrancis Chua ng hinala nang una pa lamang nitong makita ang nasabing import. Tanong, paano nga ba nagkamali si Alfrancis Chua? Tutukan natin ang sinabi niya sa report ni Jerry Ramos sa Spin. Isang magandang team na panoorin ngayon yung Blackwater. I think they got a very good import. Okay guys, so yan yung pahayag ni Alfrancis Chua bago pa magsimula ang 49th season or yung 49th PBA season, particular ang Governor's Cup na kasalukuyang ginaganap sa ngayon. Bakit nga ba niya nasabi yan? Kasi nakita niya sa preseason ng laro ni Ricky Lido. Nung preseason kasi, naipanalo lahat ng Blackwater ang 5 laban kung saan impresibo yung naging performance ng 31 anyos na si Lido na naging bahagi rin ng Dallas Mavericks at New York Knicks dito sa NBA. Sa kasamaang palad, 2 sunod na bakbakan, talo sila. At sa bawat laban ng Blackwater, nagtala lamang na napakaliit na numero si Lido. Sa laban ng Blackwater at Rain or Shine, kumamada lang po siya ng 12 puntos. Sa laban ng Blackwater at NLEX, meron lang siyang 6 points. Ibig sabihin, bagsak talaga yung performance niya sa 2 laban. Dahilan na yun para maalarma talaga ang pamunuan ng Blackwater at ang resulta, pinauwi na nga siya. So yung sinabi dati ni Alfrancis Chua tungkol kay Lido, hanga talaga siya doon. Isipin mo yung lahat ng 5 preseason games na ipanalo ng Blackwater sa tulong ni Lido. Unfortunately, hindi ganun na nangyari pag-akyat nila sa totoong liga. Bukod kay Ricky Lido, hindi rin naging maganda ang unang bakbakan or unang salang ni RJ Abarientos sa Barangay Ginebra kung saan kinalampag sila ng Rain or Shine. Subalit para kay Coach Cheng, hindi pwedeng husgahan kagad si Abarientos, sabay pag-amin na isa si RJ sa binigyan nila ng focus sa nasabing laban. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Cheng sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Hindi mo siya mahuhusgan sa kanyang unang laro with his full body of work. Katulad ng sinasabi nila, kailangan malaki yung sampling mo. But then again, siya pa rin yung napakatalino, nire-respeto at hinahanga ang point guard. Kailangan nating i-challenge yung kanyang position I-deny siya hanggang kaya natin. Yan yung naging diskarte namin. Wala namang duda yun Si RJ talaga yung isa sa mga masasabi natin na may magandang bukas dito sa basketball sa PBA. Pero doon talaga tayo sa strategy ng Rain or Shine or ni Coach Cheng Giao. I-deny si RJ sa kanyang position. Meaning, huwag niyong papormahin yan. Unahan niyo yan kung kailangan, di ba? Hindi kailangan makapuntos ng malaki yan. Kung mananalasa kasi yan, susunod sa kanya yung mga kasama niya sa Ginebra. At nangyari yung gusto ni Coach Cheng. Tagumpay siya doon sa strategy na yon. Imagine, ilan lang ba yung output ni RJ Abarientos versus Rain or Shine? Parang 2 lang ata yung puntos niya, di ba? Ibig sabihin, naigapos nila talaga si RJ sa laban nila sa Ilocos. Habang kuminang si Felix Lemeti, well, hindi rin natin pwedeng husgahan ng ganito kaaga ang Gene Kings. Base kasi kay Coach Cheng, may hangover pa sila sa pagkawala ni Sistan at ni Pringle. At syempre, nasa adjustment period pa rin yung mga rookie, including of course si RJ Abarientos. Habang nananatiling humahanga si Coach Cheng kay RJ Abarientos sa kabila ng pagkatalo ng Ginebra sa unang laban, isiniwalat naman ni Andre Blatz na ang paglalaro kasama ang bandila ng Pilipinas ang isa sa mga amazing things na nakita niya sa kanyang karera. Narito ang kanyang pasabog. Tutukan natin si Andre Blatz sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Sa totoo lang sa lahat ng mga taon na naglaro ako ng basketball, what we were doing were some of the most unheard of and amazing things na nakita ko sa buong karera ko. Yung Pilipinas, ang paglalaro sa World Cup kasama ang Pilipinas sa unang taon ko. Imagine ako ito at lahat ng Filipino players, naglalaro lang ng may puso, kalaban ng Greece, Italy, lahat. At pinakaba namin sila. Eto na yun. Ibig sabihin, tumatak talaga yung karanasan niya ni Andre Blatz sa Gilas Pilipinas. Especially noong 2014, kung saan kasama sa hanay ni Coach Chot Reyes, si Alapag, si L.A. Tenorio, si Jason Castro at iba pa, di ba? Ibang-iba yung feeling nung time na yun. Parang yung feeling mo habang lumalaban sila ng mga oras na yun, andun ka rin sa paligid or andun ka rin lang sa gilid ng basketball court na sumisigaw, nag-cheer para sa mga player na nagre-represent ng bansa Pilipinas. Again, tayo yun. Pero paano pa kaya yung pakiramdam ng players na lumalaban doon, di ba?
At isa doon si Andre Blatz. Actually, marami ding beses na sinamahan ni Blatz ang Pilipinas. Noong 2014 sa World Cup, noong 2015 sa FIBA Asia Championship, at noong 2019 FIBA World Cup. Ilan lang yan sa mga naalala natin. Siyempre, tapos na yung pahina ni Blatz, pero patuloy na umuukit ang kasiyahan yun sa kanyang isipan. Parang ang hirap mawala kasi ng karanasan na yun. Ibang-iba yun sa lahat ng kanyang pinagdaanan bilang isang player. Hindi kasi basta-basta mawawala talaga yun. Isipin nyo, pinakabog ng Gilas noong 2014, ang dalawa lang yung babanggitin natin, Argentina at Puerto Rico. Tapos nakakuha tayo ng panalo versus Senegal. So yun yung isa sa mga masasabi natin na matinding pinagdaanan ng Gilas Pilipinas noong 2014. Sa patuloy na pagkukwento ni Blatz tungkol sa kanyang karanasan bilang isang Gilas player sa podcast ni Dwight Howard na Above the Rim, ipinagmalaki nito na hindi siya napapagod dahil sa tindi ng adrenaline na pumapasok sa kanyang katawan mula sa Filipino fans. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Andre sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Yung atmosphere, ibang-iba, mas energetic. Lahat ng laro na nilaro ko, parang once or twice lang ako lumabas ng game, like 30 seconds or a minute. At hindi ako na-drain kasi matindi yung adrenaline sa katawan ko mula sa fans. Wala akong pakialam kung saan kami pumunta para maglaro. Yung buong arena, halos lahat Pilipino. Kahit saan ka magpunta, mga Pilipino, para makatindig balahibo, no? Pero ramdam mo talaga yung pagka-proud niya nung sinabi niya na parang hindi siya napapagod kahit once or twice lang siya lumabas ng court para magpahinga. Hindi siya napapagod kasi matindi yung suporta ng fans eh. Iba kasi tayo kahit nasa ibang bansa, ramdam mo yung suportang binibigay ng kapwa natin Pilipino. At yun ang nakatatak na sa isipan ni Andre Blatz. Yung mga ganitong paglalahad ni Andre, parang kung iisipin mo, matagal na to eh. Tapos na kanyang termino bilang naturalized player ng Gilas. Pero hindi pa pala natatapos doon. Andun pa rin pala sa puso't isipan niya yung lahat. Yung lahat na nangyari doon, suporta ng fans, andun lang sa kanya yon. At sa tingin natin, hindi na mawawala yon. Ganong katindi ang impluensya ng Filipino basketball fans. Hindi basta nakakalimutan ng sino mang banyagang makasama sa hanay ng Gilas Pilipinas. So guys, maraming salamat.